umaabante pa yung sakyan. Hindi naman pulis yung pinag. Hindi. Ha? Hindi naman. Nagalit ako pag walang hindi na rin. Yung grabe lang art. Go lang po. Dami ng pulis dito guys, oh. Pero ang hahaba ng dala nila, oh. Mga nakaposisyon. SWAT ito. Tapos bukod dito, meron pa doong backup sa likuran nila, mga naka-blue naman na pulis. So talagang ano, no, napakahigpit ng seguridad ngayon dito. Ito sila guys. Haba ng dalaw. Dito. Nakasuhan nila yung driver natin kagabi. Sabi daw, nakasuhan daw nila yung driver. So ito, inaantay natin yung ayan. Maraming mga media ngayon dito na nakaantabay guys. Sabi ng mga reporter na mga bias na media. Ano daw, nakasuhan daw yung driver natin kagabi. Ito yung natin. Sinabi siyang ano, So nandito ngayon. So antabay ng interview. Ngayon, dito sa side na to, nakaposisyon po lahat ng mga media. Ayan. So nag-aantabay lang tayo ng interviewin. Ay, ito si Atty. Topacio. Attorney, Ano balita? kumusta? Wala, hindi na nakita. Senator Lacson ngayon. At may mga siyempre mga pinag-usapan doon na hindi pwede implement. Pero naka-formulate na po ng legal strategy. We maintain na hindi po pwede on the basis of the ICC warrant na damputin po siya without going through the judicial system ng ating bansa, ng bansang Pilipinas. Hindi pwede yung warrant na ng ICC. That is a mere scrap of paper yung Philippine Constitution. Pero paano yun sir, yung paparecognize daw nila sa RTC yung ano, yung ICC warrant? May proseso yun. Para ma-recognize yung warrant na yun, unang-una, hindi pwede yung magwawagay-way ka lang ng warrant katulad ng ginagawa ni Coloncoy na Trillanes. Kailangan, yun pong warrant na yun ay authenticated through diplomatic channels. May proseso po dyan. Then, yan po ay itatransmit sa Department of Justice. Ang Department of Justice ay maghahain ng petition for extradition at yung petition for extradition na yun ay sa local courts po natin ihahain. Doon po magkakaroon o hindi magkakaroon ng warrant. Yung local courts po natin ang magde-decide kasi yun pong granting ng extradition is subject to the provisions of Presidential Decree 1069 and the procedure provided for by the rules promulgated by the Supreme Court last year, yung tungkol sa extradition. So hindi pwede pong i-shortcut yun. There can be no shortcuts, basta due process ang involved. Sapagkat hindi pwedeng shortcut ang karapatan ng bawat mamamayan. Attorney, gaano po mahaba yung proseso ngayon? Ilang weeks ba? Months? According doon sa proseso na inihain ng Korte Suprema, nung itinalaga ng Korte Suprema, merong 30 days ang RTC para mag-decide after hearing kung i-grant o hindi ang extradition. Ngayon, kung ano man ang desisyon ng Korte ng Regional Trial Court, halimbawa, pinayagan niya ma-extradite si Senator De La Rosa, appealable pa po yun sa Court of Appeals. In which case, habang nakaapila, hindi pa po ipapatupad yung extradition. Hihintayin po yung 90 days para magdesisyon ang Court of Appeals. Saka lamang po pwedeng i-implement kung isusustain ng Court of Appeals yung desisyon ng Regional Trial Court. So yun po
po ang process at wala po tayong pwedeng shortcut doon sapagkat otherwise malalabag po sa ating constitutional right to due process and the right to be arrested only for a warrant issued by competent judicial authority. Attorney, nakausap rin po nakapag-meet na po kayo kay Senator Bato? Oh, matagal po at marami pong pinag-usapan. Kamusta siya, attorney? Okay naman siya. He is bothered not for himself alone but for the sanctity of the Senate at yung sa ating pag-shortcut at pagwawalang pag-i-ignore o pagyuyurak ng mga proseso natin dito. Bilang isang mambabata, syempre malungkot siya na ang batas ng Pilipinas ay ayaw sundin ng ating gobyerno just because of a foreign warrant. Gaano kasakit yun na para tayong sunod-sunuran, natataranta tayo sa mga utos ng mga banyaga. Okay na po. Salamat po. Akala ko din yung Rich Coalition, darating daw kasi sila eh. Sabi, kausap ko si Mike Defensor eh. Kaming pa lang. Okay. Kaya akala ko nakakumpun dito, akala ko nandito, babatiin ko sana eh. So yan ang yung mensahe po ni Attorney Topacio, guys. At ito nga, sa ngayon ay hindi namin malaman kung saan kami papaling, no? Dahil so kabila talaga ay may mga pulis. Yan. So saan pa tayo? Makikita mo naman doon ang dati. So yan. Tara, dito tayo. So puntahan natin yung sa gabi rito. At may mga pangilan-ilan na rin tayo nakikitang mga rallies na rito. Mga supporters ni Senador Bato de la Rosa. At ito nga, no, may yung mga reporter ay papunta rito para mag-interview naman. So tingnan natin, guys, yung kanilang mga ginagawa. Tara. At may na rito, interview. Tara. Wala pa naman specific na issue. Pero so far, sir, may kinasuhan ba dun sa mga, lalo nito kagabi, particularly, yung mga lambaturaw, yung driver ng Paturaw, wala kasi ako nga nakita na ng battle. oo, allegedly may mga nagpaturaw ng pero wala na in our presence, wala na nangyari. Yung driver ng pickup na may sound system, Mark. Yung driver ng pickup na may sound system. Hindi naman siya violent yun. Yeah. Inaano lang, naalisin yung sasakyan. Pero eventually, naging in-observe ng PNP yung motor na pinayagan. Sir, kanina, anong ginawa niyo nung pag kinausap mo sila? Sinabihan natin na maging mahinapon sila, walang bangayan sa in-between group. Kasi as we see, may mga iba-iba kasing grupo. May nakaputi, may naka-black. So, we presume na they are separate groups. Nakiusap tayo na pag magkalapit man, huwag silang mag-aaway. Kasi the moment na mangyari, ay mangingilap po yun. Are we planning to file cases doon sa nangyaring promotion kahapon kung saan hindi ka na masasasahan yung mga nakapulis? Are we planning? Oo. Pinag-aaralan po. We are exercising maximum tolerance here. As far as I know, wala naman pong nasaktan na pulis natin. So, the moment na may nasaktan na pulis, allegations lang po yung sinasabi na may nagmatuhan kung ano, wala naman kung ano. Accordingly, sa chief of police, wala naman pong nangyaring gano'n. Na pag, of course, pag binato ang ating kapulisan, ay ibang usapan po yun. Hindi po tayo mag-atubiling mag-aresto pag inatake po tayo. Because direct assault na po sa kapulisan po natin. RD, anong magiging action natin in the event na baka maulit-uli kasi baka mag-abandon ipapayagan ba yung mga sound system? Wala pa naman yung sound system, but my instruction is huwag payagan na makalapit yung sound system dyan. And andito po yung ating CBN at in-augment po natin yung CBN.
RD, may mga call na rin sa ibang grupo na pumunta rito tomorrow. Allegedly tomorrow. Para daw mag-mass up sila at ipanawagan yung pag-aresto kay ano. Paghahanda lang po ng